na ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, makikisaw-saw po tayo sa very trending issue dito sa Pilipinas, no? Na pinamagatang The Runaway Bride. Until now mga ka-lifestyle, at this point, no, palaisipan pa rin sa taong bayan kung ano ba talaga yung reason ng bride, kung bakit hindi na siya bumalik. Palaisipan pa rin sa taong bayan kung kinidnap ba to, ano ba talaga yung reason, bakit nawala na lang bigla. Yung family members ng babae, no, tinanong na lahat, iisa lang po yung sagot nila. Wala silang napansin na hindi maganda sa babae. Ganon din si groom mga ka-lifestyle, Alam nyo ba, para sa akin, napansin ko, kawawa po yung lalaki until now. Kasi siya po talaga yung binabatikos. Siya yung tampuhan ng tukso ngayon. Nakakaawa po kasi nasa kanya lahat ng sisi ng taong bayan. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi marami pong mga tao yung makikitin yung utak. Sabihin na natin, hindi kagandahang lalaki yung groom. Kaya ganon na lang yung opinion ng ibang tao, Sinasabi nila na class S daw, Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, sana si babae, magpa-contact naman. Sabihin niya na nasa magandang okay lang siya, safe siya, para yung family niya hindi nag-aalala. Kahit sino naman nasa kalagayan ng family ng babae, matatakot, kakabahan kung ano na talaga yung nangyari sa kanya. Etong si babae, hindi natin talaga alam kung ano yung reason. Marami akong mga nababasang mga komento mula sa mga netizen, na sinasabi na hindi pa daw handa yung babae, kesyo ganyan, pinilit lang ng family. Meron din nagsasabi na baka yung babae sinasaktan ng lalaki. Then nagbigay, mapapanood nyo naman, lahat ng mga interview nitong si groom, na talaga namang sinasabi niya na matagal na silang engaged. Wala daw siyang napansin na hindi maganda sa babae. Meron din ako mga nabasang nagsabi na baka third party, tinana na, nung gustong lalaki ng babae, meron ganun. So sa tingin ko, nakakaawa po talaga si groom. Sabihin na natin na wala naman talagang ginawang masama itong si groom. Mahal na mahal niya yung babae, halos ibigay niya na lahat. Pero still, yun na nga, hindi nasusuklian ng lalaki, ng babae. Kaya meron daw plot twist, sinasabi nung ibang netizen, meron daw plot twist, binigay na ng lalaki lahat ng gusto ng babae, pero hindi sinusuklian ng maayos. Kaya siguro daw pinakidnap daw ng lalaki. Ang daming mga speculations nagsilabasan mga ka-lifestyle, Isa lang po talaga yung magpapatunay dito, Isa lang talaga yung magbibigay ng magbubungad sa atin na katotohanan, yung babae lang po talaga, Ang gawin na lang po natin, umasa na lang po tayo, bigay na lang natin to sa kanila. Yun na lang yung pinaka the best natin gawin. Kasi kung magbibigay tayo ng hindi magandang komento, mas lalong mapapasama yung lalaki or yung family nila, Ang dami kasing mga ang dami talagang mga content creator, na imbis magbigay ng magandang idea, magbigay ng magandang saloobin nila, mas dinadown pa nila ng husto
yung lalaki. Nakakaawa po kasi siya po talaga yung nagiging agrabyado dito, mga ka-lifestyle, no? Porket sabi na natin, porket hindi gwapo, ganyan-ganyan, eh, ganun na lang. Ganun na lang yung iniisip ng iba. Kung nagkataon daw na magandang lalaki to, kamukha daw ni Piolo or Daniel Padilla, no? Yung mapapasama dito yung babae, no? So, yun na nga, yun yung mga komento ng taong bayan, hindi natin sila masisisi kasi nasa democratic country tayo. Malaya tayong ihayag kung ano yung mga saloobin natin, mga ka-lifestyle, no? So, sana lumabas na yung katotohanan, no? Lumantad na si babae kung ano talaga yung dahilan niya kung bakit hindi na siya bumalik, no? Bibili lang ng sapatos pero iniwan yung cellphone. Ako nga kahit diyan lang sa sa kanto, sa labas lang, dinadala ko talaga yung cellphone kasi in case of emergency, ganyan may tumawag, may ganyan, may parcel, no? Di sasagot agad natin. Yung babae nakakapagtaka, medyo hindi natin alam kung medyo malayo ba yung bibili niya ng sapatos, pero but still, no, kahit sino naman sa katayuan ng babae, mga ka-lifestyle, if lalabas ng bahay, syempre kailangan talagang dala-dala yung cellphone for in case of emergency, di ba? So yun, last CCTV nakita tong babae doon sa gasoline station. Then merong bagong lumabas na CCTV footage, no, which is sumakay daw yung babae pero hindi naman masyadong clear kung siya ba talaga yun, pero nakita lang nila na naka black na jacket. So yun, sa tingin nila yung babae talaga yun, sumakay po ng bus, no, papunta siguro probinsya, whatsoever, may tatagpuin ba. So siguro ako magbibigay na lang ako ng sarili kong opinion, ano. So sana wag nyo namang masamain. Kung totoo man yung nakitang last CCTV footage na yung babae sumakay ng bus, malamang sa malamang 100% tatakbuhan niya talaga itong si groom. Hindi natin alam sa anong kadahilanan kung bakit ayaw niyang ipagpatuloy yung kasal. 'Di ba nabanggit naman ng groom na matagal na silang engaged, no? Wala siya talagang nakitang reason kung bakit gagawin ni bride yon, tatakbuhan siya. Then I think last interview niya, meron ako napansin sa kanya na kaunti lang, no, na nagbigay sa akin ng reason para pagdudahan tong taong to. Sinabi niya kasi, mga ka-lifestyle, na kung basta nabanggit niya doon, ano, kung merong mang dahilan kung bakit ayaw niyang ipagpatuloy, no, okay lang daw sa kanya as long as magpa-contact na siya, sabihin niya na safety siya, okay lang daw na hindi na matuloy yung kasal nila. So parang medyo accept na ng lalaki na meron talagang involved na, no, pero hindi natin alam, ano, pero kung ano man kasi kung sasabihin mong kidnap, no, kung sasabihin mong kidnap, napaka-imposible naman po mangyari yon, napaka-imposible po. Kasi unang-una, bakit iiwan ng babae yung cellphone, ano? Iiwan niya, bibili ng, kahit ikaw mismo, 'di ba, pag bibili ka ng mga gamit, kailangan mo picturean, 'di ba? Picturean, send mo dun sa okay na ba to, ganyan. Siya iniwan talaga ng walang dahilan. Bakit? Ayaw kasing siguro matrace siya, ayaw niya magpa-contact in the end of the day, ayaw niyang madisturbo, kumbaga. Gusto niya talagang mapag-isa, no? Mapag-isang lumakad, pumunta sa taong, sa gusto niyang puntahan. So yun yung pinaka-reason. Yun nga lang, until now, at this point, no, wala pa ring balita, wala pa ring updates, no, kung ano ba talaga yung nangyari sa babaeng to, kung nasaan na, nakidnap pa talaga. So palaisipan pa rin sa taong bayan, mga ka-lifestyle, no? So I hope, ako syempre excited na rin tayo, lahat naman siguro ng tao, no,
Kasi number one trending po to sa Pilipinas, mga ka-lifestyle, no? So, I hope in the end of this day, matagpuan na to kung okay ba, or magpa-contact na siya para maging okay na po ang lahat. Kung hindi niya naman gusto talaga magpakasal, magpa-contact na lang siya. Kahit sa mga family niya na lang, kahit sa kapatid niya, magpa-contact siya, sabihin niya na okay lang siya, safe siya. Ayaw niyang lang magpakasal at this point. Gusto niya munang mapag-isa. So, ganun lang dapat yung sabihin niya. So, yun lang mga ka-lifestyle, ano? Peace.